Manibela ang pasada ng buhay. Sa takbo ng buhay ang makarating sa paroroonan ang unang hakbang sa pagsisimula ng kwento ng mga Pilipino. Para ho, manong sa tabi lang. Sa Cubao, isang estudyante. Mga katagang pumuo sa daang tinatahak ng bawat Pilipino. Sa likod ng pasada ng buhay ay isang jeepney driver na nagsisigurong ligtas tayong makakarating sa ating destinasyon. Ako si Bino Estanyol, tubong Masbate, nakatira sa bayan ng Padilla, Rizal. Ilang taon na po kayo bilang isang jeepney driver? Nasa 15 years. Ganun. 15 years po. Opo. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung pang-araw-araw na buhay niyo po bilang isang jeepney driver? Abang isang jeepney driver ay mahirap na masarap. Kasi nasabing mahirap kaya masarap dahil init, pagod, pero maganda rin ang kita. Okay po. Noon, pero sa ngayon, talagang hirap. Mainit na, wala nang kita. Maulan pa. Nandiyan ang huli dito, huli doon. Wala kasi silingan. Ang kanilang huwarang dedikasyon ay hindi matatawaran sapagkat hindi lamang sila driver, bagkus ay isa sa mga bumuo ng kultura ng transportasyon. Talagang hindi matatawaran ang pagpupursige at dedikasyon ng ating mga tsuper. Isa na rito si Kuya Joel Salin, 59 na taong gulang, residente sa Sauyo, Novaliches, Quezon City. Siya ay namamasada sa buong bayan ng Novaliches sa loob ng 34 na taon. Isa ang pagiging tsuper sa mga kadalasang hanap buhay ng mga mamamayang Pilipino, kung saan makikita mo ang kanilang sigasig upang mahihatid ng ligtas ang mga pasahero sa kanilang paroroonan. Tay, sa isang araw po, nakakailang ikot po kayo ng maneho? Kailangan sa isang driver o na mamasada, sa operator okay na yung 3 ikot. Opo. Pero sa mga nagbobondary o namamasada na, nagbobondary ako, kailangan maka 5 ikot ka. Opo. Yun ang kaibahan ng may sasakyan. Sa operator na kagaya ko, kailangan 3 biyahe na, okay na, uwi na eh. Opo. Pero yung mga nakikilabasan ng driver, kailangan talagang 5 talaga yun, 5 ikot talaga yun. Opo. Hindi biro ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga tsuper. Sa bawat rutang kanilang dinadaanan, dala nila ang kanilang pangarap at buhay ng kanilang mga pasahero. Sa pagsisikap na maitaguyod ang pamilya, unti-unti itong nagbunga simula na mapagtapos niya ang kanyang mga anak, na nagngangalang Justin Salin, na nagtapos bilang inhinyero sa isang universidad sa bayan ng Quezon City, at si Mark naman, na nagtapos sa kursong Information Technology sa kaparehasang universidad. Ang kanya namang bunso na si Tia ay kolehiyala at kasalukuyang nag-aaral sa isang universidad rin sa bayan ng Quezon City. Sa kabila ng init at pawis, hindi tumitigil sa paghahanap buhay ang ating mga tsuper. Dahil isa sila sa mahalagang tao sa ating komunidad, ligtas rin at payapa tayong nakakarating sa ating pupuntahan ng dahil sa kanila. Walang transport, paano makakarating yung mga sa school kayo? Paano kayo makakapag-schooling? Mga magulang natin, paano makakapunta sa mga dapat puntahan o sa trabaho? Malaki ang tulong ng transport driver sa economics natin, siyempre naman. Opo. Kasi kayo, naihatid namin kayo sa eskwela. Hindi kayo naglalakad pagka pumunta kayo ng school, pauwi nyo, ganun din. Ano pong pangalan? Conrad po, Laurel. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung buhay niyo bilang isang jeepney driver? Okay naman din po, ma'am. Nakikisama lang po kami sa mga kasama naman nila, ng doktor din, gano'n. So, okay naman din. At least, paano, meron naman din na uwi din. Habang umaandar, bawat istorya ay nabubuhay.
Ang pag-asa at pangarap sa bawat pasada ay umaalalay. Sa kaunting kita, patuloy na lumalaban ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat kwento ng hirap, lakas at tibay ng loob ang puhunan. Sa araw-araw na pakikibaka, bit-bit ang pag-asa sa kinabukasan na sana'y guminhawa. Sa bawat pitik ng makina at ikot ng manibela ay may kwentong dala. Kasama na rito ang hinanaing at problema ng mga tsuper. May mananalo ba sa gobyerno natin? Eh, kahit naman anong strike din namin eh. Ang ano lang namin, siyempre, sana makita din nila yung sitwasyon namin, kung ano yung pinaglalaban namin. Eh, kasi, di pa ako pinapanganak, may jeep na eh. Diba? Tapos ngayon, may mga dumadayo pang mga foreigner na taga-ibang bansa. Pag nakakita sila ng jeep, pipicturan yung jeep mo, sasabihin, ang ganda naman ng jeep mo. Tapos ngayon, ayaw na nila ng jeep. Yung gobyerno natin ay gusto nilang alisin na rito sa lugar natin. Samantalang ang mga dayuhan, gustong-gusto nila. Tapos aalisin naman, di ba? Sa kabila ng pagsisikap at hirap sa pasada, hindi maipagkakaila ang opresyon na nararanasan nila ngayon. Lalo na't naipatupad ang pagmomodernisa ng kanilang jeepney na pinapamasada. Ayaw namin i-peace out yung jeep namin. Mawawala kami ng trabaho. Pinaglaban namin, ibasura yung monetization. Ngunit hindi ni sila nawawalan ng pag-asa na madinig ang kanilang hinaing sa buhay at mapagkaulooban ng tulong mula sa pamahalaan. Ang mga driver ng jeepney ang siyang dugot laman ng transportasyon sa Pilipinas. Ngunit madalas silang magmaneho nang wala ang karapatang nararapat sa kanila. Panahon na para tiyakin na bawat driver ay alam ang kanilang mga karapatan at natatanggap ang proteksyong kailangan nila. Magmaneho tayo tungo sa isang kinabukasang ang bawat manggagawa ay protektado. Sa pasada ng kanilang buhay, makarating kaya sa kinauukulan ang destinasyon ng kanilang suliran. Sa likod ng manibela, sino ang magtatanggol sa mga bayani ng lansangan? Sana Di po, salamat.
maawa din sila sa mga jeepney driver. Tsaka operator.